Good evening! Testing tayo, all-in-one centralized coin slot, 20 PC po ito. 20 PC. Tapos with coin changer, tsaka bill acceptor po. Pwede na po siya, bill acceptor tayo. So lahat ng pera, 20, 50, 100, tsaka 500. Pwede siya 1,000 pero advisable ko lang, wag muna yung 1,000 dahil medyo mahaba yung counting niya, pero makikita niyo na yung pictures ngayon. Makikita niyo pag demo ko. Okay, ganito po. Testing muna tayo sa centralized coin slot po. Ayan, 20 PC po tayo. Ayan. Hulog muna tayo ng 10 pesos sa PC number 1 po. So, kagandahan dito, halimbawa, may pera si customer 50 pesos or 20 pesos. Gusto niyang ihulog diretso sa PC number 1. Hindi na siya kailangan magpa-change pa ng pera. So, ihulog niya lang yung 20 pesos niya, i-ano niya lang. So, ganito, naka-idle state siya, hindi siya tatanggap ng bills o kaya coins. Hindi siya kakain. Ganun din sa coin slot natin. So, kailangan muna pailawin o kaya i-off mo na yung idle state niya. So, ganito. PC number 1 po si customer. So, yung pera niya ay 20 pesos. Ihulog niya, gamitin niya yung paper bill. Dito, insert niya po. Insert niya lang. Ayun, PC number 1 po. So, ayun, nag-credit na po siya. Malalaman niya, ayun, 20 pesos po nahulog sa PC number 1 ni customer. At the same time, pwede rin siya maghulog ng coins. PC number 1. Ayan po. Yun, 10 pesos. So, bali 30 pesos na nahulog sa PC number 1. PC number 2, so on and so forth po. Okay. So, dito naman tayo sa coin changer. Kinanta itong 20 pesos. Coin changer po, habang naka-idle state siya, o kaya nakailaw yung RGB, so kailangan patayin muna bago ka maka-change ng ng coins o kaya bills. Ganito po. At pindutin niyo tong changer button. Ito may naman po, changer button, up and down. Itong up and down po sa centralized coin slot po 'yan. At ito naman sa changer po. Ayan. Pindutin lang yung changer. Ayun, pag mag-ilaw na siya, so ready to accept coins or bills. So, unahin muna natin yung coins po. Itong coins natin is, testingin muna natin yung 20 pesos coins at saka 10 pesos coin. Ito po. So, bali 30 pesos yung coins natin. So, hulog. Nag-credit. Hulog ulit. Tayan natin, matapos yung credit niya, 30 pesos. So, dito tayo sa pagkatapos maghulog sa customer, pindutin niyo yung yellow button para mag-dispense. Ayun po. Na-dispense yung pera. Bilangin natin kung tama ba siya na 30 pesos po. 1, 2, 3. So, tama po. 30 pesos yung nahulog ang na-dispense niya. So, ito na naman yung paper bill po. So, 20 pesos na pera. So, hindi siya magtanggap kahit anong saksak. Kailangan pindutin nyo yung yellow button. Hanggang sa mag-ilaw or mag-coin insert coin siya. So, kailangan yung pera natin ay bago kasi masailan siya sa mga lumang pera po. Ayun. Kinain na niya. Nag-credit na po siya. So, 20 pesos po. So, matapos niya maghulog or mag-insert ng paper bill, so pindutin na yung yellow button. Ayun, dispensing na siya. So, ganun lang. So, bilangin natin kung 20 pesos ba yung hulog. Ayun. Wala nang laman. 1, 2, 3, 4. So, 20 pesos po. Testingin natin yung perang 100. Advice ko lang sana, kung ganito, wag na lang yung 1,000 o kaya kung pwede 500, hindi na. Dahil, ganito po. Pag-insert mo kasi, pwede naman natin gawing times 10 yung bill acceptor kasi kaya lang hindi na siya magagamit sa centralized coin slot. Pero pwede lang naman optional naman po 'yan sa customer po kung gusto ninyo. Times 10 na lang siya para mas madali. Ito po ang
counting niya ni 100 po. Ayan. So, nagka-counting siya hanggang 100 pesos po yan. Kasi pwede siya kasi ihulog sa centralized coin slot, pwede rin sa coin changer. So, yan po. Ayan, 100 pesos po yung ano, yung nahulog o yung na-insert. So, pindutin lang yung yellow button. Ayan, hintayin lang matapos yung countdown. Ayun. So, bilangin natin kung tama ba 100 yung dinispense ni coin changer. Ayan po. Bilangin natin po. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 po. Tamang-tama po. Walang labis, walang kulang po yung na-dispense na pera ni coin changer natin. Yung coin changer natin po ay so far, sa testing ko po ng 3,000 na mga pera, accurate naman po yung ano niya, yung dispense niya po. Walang errors po. So, siguro mga 99.9 or 98%, siguro hindi ko pa na naranasan po yung kulang na dispense niya. So, balik natin dito para ano. Try natin ulit sa 100. Ito po. So, pindutin yung yellow button. Yan po. Insert bill. So, ano na, counting na siya. So, hindi pwede po, nag-insert siya, nag-counting, tapos maghulog ka pa ng iba. Hindi pwede po. Kailangan patapusin muna bago mag-insert ng coin. Dahil magkagulo yung pulse niya. So, pagkatapos niyang mag-counting, so pwede mo na yung hulugan ulit. So, 120. Ayun, 120 na. So, tapos na maghulog, pindutin na yung dispense button. Ayan po, tapos na. So, bilangin natin ulit kung 120 ba yung na-dispense niya. So far po, accurate naman talaga yung dispense niya. Pwera lang kung masira yung sensor o kaya yung dispenser po o yung coin hopper natin. Bilangin natin, 120, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, 120, 12. So, sa ano naman, centralized coin slot po, or ano to ni customer, request po to ni customer, 20 PC po. So, depende na lang po tayo basta yung nire-release natin is hanggang 10 PC muna. Ito ay special request ni customer. 20 PC po yung ano niya. So, okay lang. Wala problema. Basta may request, pag-usapan natin. So, PC number 1, 2, 3, hulog. Ayun. 5 peso. 3, 4, 5 peso ulit. So, ngayon, pwede rin pwede rin 100 yung ihulog natin dyan sa PC number 4 po. Yan, try natin kung bibilangin ba niya yung 100. Yan po, bilang na siya. So magkano yung nahulog? Ayan po, please wait siya. Hintayin natin matapos magbilang. Sa centralized po yan centralized po. Ayun, 100 po yung niya, na-insert sa PC number 4 po. So, yung reading accurate, tapos yung dispense niya accurate naman po. Hanggang sa muli po, kung may gusto kayong ipa-design o kaya gusto nyo ipa-iba o anong gusto nyo po, PM nyo lang ako para pag-usapan natin, para magawa natin ng paraan. Hanggang sa muli po, salamat.